Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Bumagsak sila sa isang tuhod, mariing nakangiwi, nanginginig ang mga braso habang hawak ang mga punyal na ngayon ay may mga bitek at halos magiba na. Hinawakan niya ang huling sandali, naisip niya. Hinayla niya ang espada niya para hindi ako tapusin. Tiningnan ni sila ang kanyang mga nasirang sandata. Lintik, bulong niya. Gumagamit siya ng teknik sa espada na parang mula sa mga elitistang pamilya. Sa inis, ibinato niya sa lupa ang sirang punyal. Naglalagablab muli ang kanyang mga mata sa determinasyon habang nakatitig sa ating bida. Hindi ko nakakayaning tamaan pa ulit ng ganon. Kinuha niya ang panibagong pares ng mga punyal at tumindig, mapait ngunit may bahagyang paghanga sa tinig. Kaya pala, may tunay ka ring galaw. Sayang lang, nasayang mo na agad yung atake mo. Pagkasabi niyon, muling sumugod sila, parehong punyal na nag-aapoy. Dapat inipon mo yun para sa tamang oras. Sigaw niya habang umaatake. Nanatiling kalmado ang ating bida, pinagmamasdan ang bilis nito. Mas mabilis siya ngayon, napansin niya. Sumugod sila ng harapan, at agad namang inindayog ng ating bida ang kanyang espada bilang tugon. Ngunit pinaikot ni sila ang kanyang katawan sa ere, umiikot ng ilang beses upang iwasan ang hiwa. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa likuran ng ating bida, ginamit ang momentum para makalamang. Anong nangyari? Nilamon ka ba ng kaba? Panunukso niya. Sige nga, magsalita ka. Automatikong gumalaw ang ating bida, itinaas ang espada upang saluhin ang biglaang atake. Muling nagbanggaan ang kanilang mga sandata, sunod-sunod, matutulis na kalansing na umalangaw-ngaw sa buong arena. Ang kanilang laban ay naging marahas na palitan ng suntok at hiwa, walang tigil, walang humpay. Nakaalalay ang ating bida, na-intercept niya ang isa pang atake ni sila. Nablock ko, pero sa bilis niya, mahirap kontrahin. Pagkatapos, kumislap ang mga mata niya sa gintong liwanag. Look Thai, mahina niyang bulong. Sa kanyang pinatalas na pandama at pinahusay na paningin, nakikita ng ating bida ang bawat galaw ni sila. Nakikita ko ang lahat, sabi niya ng may tahimik na tindi. Bahagya niyang iniwas ang ulo para makaiwas sa isa pang saksak. Nararamdaman ng instinct ko ang dulo ng iyong talam, at ipinapakita ng aking demonic eyes ang landas na tinatahak nito. Isang tuso at tiwalang ngiti ang gumuhit sa labi ng ating bida. Ang mukha niya, ang mismong dahilan kung bakit niya pinilit makipaglaban kay sila sa simula pa lang. Nakatayo siya ng matatag sa gitna ng nag-aalimpuyong labanan, nagliliyab ang mga mata sa determinasyon, at naisip niya sa sarili, dahil ang kakayahan ko ang perpektong panlaban sa kanya. Nakita ni sila ang matinding tingin sa kanyang mga mata at kusang ng ineg, mali ang sumpang mata na iyon. Sandali siyang nawalan ng kontrol, pero agad niyang pilit na pinanumbalak ang konsentrasyon. Ibaba niya ang tindig, muling naghanda para sa labanan. Ang kalamangan ng maiikling sandata ay nasa pagiging hindi mahuhulaan at liksi, paalala niya sa sarili. Ngunit kung nababasa ang bawat galaw ko, magiging kahinaan ang buong estilo ko. Umulan sa isip niya ang alon ng pag-atake ng ating bida kanina, ang marahas na pagsalakay. Naglakas loob siyang subukang supalan ako gamit ang raw na lakas at sakagambole ng malinis na kontra, naisip niya ng mapait. Pibiniti niya ang mga mata sa mga tanikala sa kanyang palso at bukong-bukong, mga pampigil na pumipigil sa kanyang mana. Napamura siya sa loob. Kamatayan sa mga mana limiter na to. Kung makakakuha lang ako ng dagdag na 10%, may lalabas ko na ang aking mga high-tier aura technique. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng buong taong pinagupit niya ang mga halimaw, isa-isa, lahat para sa isang layunin. Ginugol ko ang
Bawat paggising sa pag-iisip ng paghihiganti. Nangako siyang dudurog sa halimaw na iyon, hahamakin siya, sisirain siya. Inisip niyang napapaligiran niya ang sarili ng mga bangkay ng mga nilalang na Geneva na, humihinga ng mabigat, pagod pero may hinahangad. Gusto kong pahirapan siya hanggang magmamakaawa siya. Isang mabagsik na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang nilalasap ang imahinasyon. At ngayon, nagkataon na ganito ang kinalabasan. Nasa sarili pa sila sa kanyang mga mapanirang pantasya nang biglang pumutol ang boses ng ating bida. May panahon ka pa ba mag-daydream? Tahimik ngunit pamatay ang tono niya, may pang-iinsulto. Kumilat ang mga mata ni sila. Nasa harap na siya ng ating bida, may alam-alam ng ngiti. Baka dapat, mag-focus ka na, hindi ba? Hindi nag-atubiling umatake ang ating bida, hiniwang niya siya kaagad. Mabilis na tumugon sila, nag-cruise ang dalawahang punyal para harangin ang pag-atake, ngunit ang lakas ng ating bida ay nadaloy pa rin. Napakalakas ng puwersa, nanginginig ang mga braso ni sila sa ilalim ng bigat ng presyon. Peste, singgal niya habang kumakagat sa labi. Bigla na lang sumabog ang buong katawan niya sa pulang apoy. Hindi ko sana ito gagamitin, ungol niya, mababa ang boses at puno ng galit. Kahit ang ating bida ay napataas ang kilay sa biglaang pagliyab. Ngunit bago pa niya ito maunawaan, isang bagzo ng enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan, kasing bilis ng kidlat. Tumagos ito paloob, at mahigpit na binalot ang kanyang puso. Bahagya siyang natigilan, naningkit ang mga mata. Ang aking mana circuits, nasil. Parang may alarma na tumunog sa kanyang isipan. Mabilis siyang umatras, agad na naglagay ng distansya sa pagitan nila. Natawa sila nang mapansin iyon, isang mapanuyang tawa. Marunong ka rin palang mag-isip, pang-aasar niya. Nagningning ang kanyang mga mata, may halong kabaliwan, habang sumisigaw, kung wala kang mana, isa ka lang walang silbing insekto. Ngunit ang ating bida ay hindi natinag. Tahimik at malamig niyang inanalisa ang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan. Enerhiyang espiritual, napagtanto niya, isang pambihirang puwersang tumatagos sa ibabaw at umaabot hanggang sa mismong puso. Naiintindihan na niya ngayon, ang tunay na kakayahan ni sila ay nasa kanyang lakas ng isipan, ang kapangyarihang baluktutin at kontrolin ang daloy ng mana ng kalaban. Isang teknik na kayang tuluyang aisil ang mana. Kung mas malakas ang mahika mo kaysa sa kanya, makakayanan mong labanan ito, naisip niya. Pero kung hindi, kahit alam mo ang teknik, wala ring saysay. Mananatili ka pa ring nakagapos. Napansin ni sila na tila napako sa kinatatayuan ng ating bida at ngumisi ng matagumpay. Tapos ka na, ngunit may tinatago ang ating bida, isang lihim na hindi pa niya ipinapakita kanino man. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ni sila, hindi makapaniwala. Imposible, hingal niya. Isang umiikot na alon ng asul na mana ang biglang sumiklab sa katawan ng ating bida, malayang dumadaloy sa kabila ng pagkakasil. Napatitig sila, tulala. Nakakapaggamit pa rin siya ng mana. Hindi siya sinagot ng ating bida. Bahagya lamang siyang ngumiti sa sarili, payapa at kontento. Ang mga teknik ng mahika ko, hindi sumusunod sa mga batas na sinusunod ng iba. Sa gitna ng umaalingaw-ngaw na hiyawa ng libu-libong manunood, may isang babae lamang ang nanginginig sa takot, mahinang nagdarasal sa ilalim ng kanyang hininga. Huminga siya ng malalim. Magiging maayos ang lahat. Magiging maayos dahil malakas ang apo ko, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Bagaman bakas sa mukha ni Guowa ang matinding kaba na kumakain sa kanya, magkasalubong pa rin ang kanyang mga kamay sa mahigpit at nanginginig na dasal na parabang sa pamamagitan ng dalisay na. Pananalig ay mapapakalma niya ang kanyang puso. Oo, hindi na ito magiging katulad ng dati, desperado niyang inuulit. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang madidilim na kaisipan, nagpapayanig sa kanyang kalamnan. Paano kung mangyari ulit ang tulad noon? Nilamon siya ng takot, hanggang sa tinatawag na pala siya ni Gawa, na nakaupo sa tabi niya.
Elderly Guowa, Elderly Guowa. Paulit-ulit na tawag nito, ngunit ni isa man ay hindi niya narinig. Anong gagawin ko kung mangyari yun? Hindi niya kayang harapin ang kaisipang iyon. Mahigpit niyang pinaikit ang mga mata, pilit tinataboy ang nakakatakot na katotohanan. Biglang bumasag sa kanyang pag-aalala ang tinig ng tagapagsalita, matinis at malinaw. Nakatayo pa rin siya, nayanig siya at napadilat ng malaki ang mga mata. Malapit sa kanya, isang binatang manunood ang napasigaw sa paghanga. Hindi ka panipaniwala. Ang pundasyon niya ay napakatatag para umabot sa ganitong antas. Mula naman sa likuran, isa pang manunood ang nagtanong, puno ng pag-usisa. Anong klase ng aura technique yun? Agad sumagot ang kaibigan nito. Hindi ba yan isa sa mga mana arts ni San Miga? Sandali, sinasabi ba nila na yung anak sa labas na yun ay 15 taong gulang lang? Sa marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Guowa, halos hindi makapaniwala habang nakatitig sa arena. Sa entablado, nagliliyab ang gintong mga mata ng ating bida sa matinding liwanag ng determinasyon habang mahigpit na hinawakan ang espada at sumugod pababa. Technique, Thunderclap. Sigaw niya. Tumama ang kanyang atake sa lupa ng napakalakas hanggang sa mabiyak ang mismong lupa sa ilalim nito. Bahagyang nakaiwas si sila, ngunit nawalan ng balanse dahil sa tindi ng pagyanig. Ngunit hindi siya tinigilan ng ating bida. Inikot niya ang espada sa malapad na arko bago muling sumigaw, Technique, Yama. Mula sa kanyang espada, sumabog ang pulang mga sinag na parang mga buhay na tentacles. Gumapang sa katawan ni sila at mahigpit siyang itinali. Bumagsak siya sa lupa, hindi makagalaw. Sa desperasyon, agad niyang pinakawalan ang sarili niyang technique, Tempest. Isang marahas na bagzo ng enerhiya ang bumasag sa pulang tanikala ng Yama, pinunit ang mga ito hanggang sa tuluyang maghiwa-hiwalay. Bagbog at sugatan si sila matapos matamaan ng sunod-sunod na atake, bumabagsak na ang kanyang lakas, ngunit ang galit ay nakaukit sa kanyang mukha. Nagliliyab ang kanyang mga mata habang mahigpit niyang hinawakan ang isang maliit na punyal. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang pagkalas niya sa pagkakatali, damaloy ang dugo ng pananabik sa kanyang mga ugat. Pinunit niya ang Yama gamit ang Tempest. Sa mga upuan, halos hindi makapaniwala si Guowa. Naghalo sa kanyang isip ang pagkalito at paghanga. Thunderclap, Yama, Tempest, lahat ng yan, mga teknik na nilikha namin ng aking apo. At ngayon, nakikita ko silang isinasagawa sa harap ng aking mga mata. Parang nabura ang lahat ng takot sa kanyang dibdib, napalitan ito ng matinding damdamin. Mahigpit niyang sinarado ang kamao, nagliliyab ang mga mata habang nakatingin sa kanyang apo. Oo, kailangan mong manalo, sigaw niya sa sarili. Dahil isa kang henyo. Unti-unting kumalat sa kanyang mukha ang matamis at maringal na ngiti. Ang kanyang pananampalataya sa ating bida ay hindi matitinag, puno siya ng matinding pagmamataas. Samantala sa arena, unti-unting naglalaho ang alikabok at usok. Nakatayo si sila, tila napako sa kinatatayuan, gulat na gulat. Imposible, dapat tuluyan ng nasil ang mana niya. Bakit nagagamit pa rin niya ito? Hindi niya maunawaan ang nangyayari, nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Magkaharap na ngayon si Nechiel at sila, ramdam. Sa pagitan nila ang umaalab na tensyon. Bahagyang ngumiti ang ating bida, ang mga mata ay kumikislap sa kumpiyansa. May isang bagay na hindi alam ng aking ika-6 na kapatid. Ang teknik ko sa mana ay iba sa lahat. Kayang gumana ng mag-isa, gamit lamang ang aking mga ugat ng mana. Habang iniisip iyon, ang espada sa kanyang kamay ay nagsimulang sumipsap ng malalakas na alon ng enerhiya mula sa paligid. Nang maramdaman niyang sapat na ito, sumigaw ang ating bida, ang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong arena. Kung ganun, halika, sa isang kisap mata, naglaho ang distansya sa pagitan nila. Biglang napunta si sila sa depensiba, nawawala ang kanyang kontrol. Ang espada ng binata ay bumagsak ng napakabilis na halos hindi siya makahinga. Sobra, bilis, hingal niya.
Sa huling sandali, tumalon siya paatras, halos. Nakaiwas siya sa hiwa. Ang lakas ng kanyang pagtalon ay nagpadulas sa kanya ng malayo sa sahig ng arena, nanginginig ang kanyang mga kamay sa sobrang tensyon. Baluktot ang mukha niya sa galit habang isinisinghal sa pagitan ng nakakuyong na mga ngipin, lintik. Ngunit hindi siya tinantanan ng ating bida. Muling inihataw nito ang espada, humahati pababa ng walang awat na puwersa. Muling umatras sila, halos hindi makaiwas, at ang lupa sa kinatatayuan niya kanina ay nagkabitak-bitak mula sa lakas ng tama. Sa bawat hampas ng ating bida, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Imposible, hindi ako pwedeng mataboy ng ganito. Bigla niyang naramdaman iyon, isang nakakasikal, nakamamatay na aura, kasing bigat ng ulap bago ang bagyo. Humigpit ang kanyang paghinga at mabilis siyang tumingin sa itaas, patungo sa mga grandstand. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, bawat pintig ay parang malakas na tambol, habang nakatitig siya sa pinagmumulan ng nakakakilabot na presensyang iyon. Isang babae ang naroon, ang kanyang jade green na mga mata ay nakatuon sa kanya ng mariin. Nakasuot ito ng dalisay na puting robe, ang madilim na til na buhok ay dumadaloy sa kanyang balikat, at ang mga mata nitong parang hiyas ay labis na kaakit-akit, ngunit ang ekspresyon nito ay nakakatindig balahibo, kayang papigilan ang hangin sa paligid. Tumingin muli sila sa babae, hingal na hingal, umaalon ang dibdib sa pagod. Bigla siyang nanginag, at halos hindi makapagsalita. Ako, bulong niya, nanginginig ang labi. Nagkagulo ang kanyang emosyon sa ilalim ng malamig na titig ng babae. Kumislot ang kanyang mga daliri, paikot-ikot na pinaglalaroan ang punyal sa nerbiyos. Pagkatapos, may malakas na sigaw siyang binitiwan, isang naglalagablab na bagzo ng apoy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Lahat ito dahil sa hayop na iyon. Ang anak sa labas na iyon. Agad na naramdaman ng ating bida ang kaguluhan ng enerhiya. Napakalaking bagzo ng mana, lumalim ang tingin niya. Pinipilit niyang sumipsip ng mana, kahit masira ang katawan niya. Ang dalawang punyal sa kamay ni sila ay nagliliyab na ngayon, nababalot ng mabagsik at marahas na mana. Kasabay nito, ang mga punyal na nagkalat sa sahig ng arena ay isa-isang nagsimulang umangat, lumulutang sa ere sa ilalim ng kanyang kontrol. Ibinuhos ni sila ang lahat ng natitirang lakas niya upang pag-isahin ang mga ito, isang nagbabagang kapangyarihan na tila sinusunog pati hangin sa paligid. Ang pulang aura ay umikot sa buong katawan ni sila, ligaw, marahas, at hindi matatag. Itinaas niya ang mga kamay, at sabay-sabay na umakyat sa ere ang mga punyal. Ito ang kanyang lihim na teknik, falling stars. Papatayin kita. Sigaw niya, nagliliyab ang mga mata sa galit at kabaliwan. Ibinagsak niya ang braso pababa, at ang mga punyal ay bumagsak mula sa langit na parang ulan ng kamatayan papunta sa ating bida. Sa mga upuan, biglang tumayo si Jung, malakas ang tinig. Paglabag yan sa mga patakaran ng tunggalian. Itigil mo yan ngayon din. Ngunit huli na ang babala niya. Naibato na ang mga punyal, kumikislap na parang nag-aapoy na mga bulalakaw na bumabagsak mula sa langit. Subalit ang ating bida ay hindi nagpakita ng kahit anong takot o kaguluhan. Kalma at matatag, hinayaan lang niyang higupin ng kanyang espada ang mana sa paligid. Habang pinupuno ito ng enerhiya, unti-unting lumitaw sa ibabaw ng talam ang mga kumikislap na sinaunang runes, tumitibok sa liwanag. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, na para bang tinatanggal lang ang isang abala. Pumwesto siya sa depensibong tindig, pinagmamasdan ang mga papalapit na punyal. Pagkatapos, sa isang malapad at malakas na galaw, inihataw niya ang espada sa anyong kalahating buwan. Mula sa pananaw ni sila, parang humahampas lamang siya sa walang hangin. Napatawa si sila ng mapanukso. Anong hinahampas mo, hangin? Hangal. Ngunit natigilan siya, napatigil ang tawa nang mangyari ang imposibleng tagpo sa harap niya. Isa sa mga punyal ay biglang lumihis ng direksyon, bumalik sa ere, at bumulusok pababa,
tumama sa lupa sa mismong tabi ng kanyang paa. Habang pinuputol ng ating bida ang falling stars ni sila, nanatili siyang kalmado, iniisip. May isang katotohanang pangkalahatan, bulong niya. Ang mana ay kailanman hindi naglalaho. Kapag ito'y kumalat sa hangin, bumabalik lamang ito sa kalikasan. Walang katapusan ang mana. Dahil sa pagyakap sa prinsipyong iyon, nagawa ng ating bida na hilahin at kontrolin ang mana sa paligid, binabago ang direksyon ng mga punyal ng may matinding katumpakan at kapangyarihan. Sa ilang bihasang pag-indayog lang ng espada, pinawi niya ang sukdulang teknik ni sila, isinabog ang unos ng mga bituing apoy na kanyang pinakawalan. Ngunit sa loob niya, may lihim na kapangyarihang lumalabag pa sa mismong batas ng kalikasan, ang pamana ng angkan, ang espada ni Hyuga, the Black Knight, isang sandatang may kakayahang pumutol at burahin mismo ang mana. Matapos niyang wasakin ang pag-atake ni sila gamit ang perpektong depensa, ang binatang may itim na buhok ay nakatayo pa rin, matatag, tila isang aninong hindi kayang igupo. Bahagyang tumagilid ang ulo ng ating bida, at gumuhit sa kanyang labi ang isang kumpiyansang ngiti. Tinitigan niya ang nanginginig na espada sa kanyang kamay, habang malalim ang bawat hinga. Hindi ako makapaniwala, ginamit niya talaga ang falling stars. Ngunit sa kabila noon, nagawa ko pa rin. Bumalik sa isip niya ang sandaling iyon, nang ipatawag ni sila ang napakalalaking bituin na parang mga bulalakaw. Sa lakas ng mga iyon, hindi sapat ang kasalukuyang antas ng kapangyarihan niya upang tanggihan ang mga iyon. Kung umasa lang ako sa lakas ko ngayon, siguradong tinamaan ako. Kaya ginamit niya ang Black Knight upang putulin ang mga sinulid ng mana na nag-uugnay sa mga punyal ni sila. Ngunit hindi pa rin sapat iyon para tuluyang wasakin ang kanyang teknik. Kailangan niyang pagsamahin iyon sa kapangyarihan ng Demon Eye, na kailangang itutok ng perpekto ang kanyang konsentrasyon. Sa pamamagitan ng Demon Eye, nakikita ko ang mga ugat ng mana na konektado sa kanyang mga proyekto. Pero ang gawin ng dalawang ito ng sabay, kailangan ng walang kamali ang focus. Buo ang loob ng ating bida sa planong binuo niya. Humakbang siya pasulong, nagliliwanag sa tapang at paghamon. Ang boses niya ay nag-uumapo sa matinding pananabik. Ngayon, ako naman. Nayanig si sila sa narinig. Kumuyam ang kanyang mga ngipin, at bakas sa mukha ang pagkabahala. Balak ba niyang gamitin ulit ang teknik na yun? Sa isang iglap, tumakbo siya ng napakabilis. Isang anino na lang ang naiwan sa kinalalagyan niya, kasabay ng paglipad ng alikabok. Pinilit niyang panatilihin ang malayong agwat sa pagitan nila, mabilis na nagkalkala. Kung mananatili akong malayo, hindi niya magagamit iyon. Ngunit sa hindi inaasahan, nagsimulang kumislap ng bughaw na kidlat ang espada ng ating bida. Mahahabang arko ng asul na liwanag ang naglaro sa paligid nito. Dumilim ang buong arena, at pamwesto siya sa isang tiyak na posisyon ng pag-atake. Ano? Nanlaki ang mga mata ni sila sa takot. Bakit siya nasa posisyon ng pag-atake sa ganitong distansya? Ngumiti ang ating bida, puno ng tiwala, habang ipinaliwanag niya ng kalmado, matatag ang tinig. Ang Chiagma ay pandigmang espada na nilikha upang pumatay ng mga halimaw. Ang bawat salita ay may bigat. Tila alam na niya mismo ang iniisip ni sila. Itinaas niya ng mas mataas ang espada at nagpatuloy, payapa ngunit matatag. Ang distansya, hindi kailanman naging problema. At sabay niyang ibinaba ang espada. Itinapat niya ang espada sa lupa. Isang napakalakas na puwersa ang sumabog palabas, at umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong larangan ng labanan. Nguja, Solar Eclipse. Isang kidlat na asul-berde ang hamati sa kalangitan, pinunit ang kadiliman. Ang pagsabog ay tumama sa buong arena, inuga ang lupa at mga bato, nagpalipad ng mga debris na parang bagyo. Nakatayo ng matatag, pinakawalan ng binatang may itim na buhok ang Chiagma, Piercing Demon, diretso kay sila. Nanigas si sila, nanlaki ang mga mata sa pagkagulat, hindi makagalaw. Sobrang bilis, sobrang lakas. At nang halos dumating na sa kanya ang panganib, doon lamang siya natauhan.
Lintik. Senggal niya, nagliliyab ang mga mata sa takot at galit. Sumabog ang malakas na pagsabog, nakabibinging dagandong ng kulog ang umalangaw sa buong arena habang sunod-sunod na mga kidlat ang bumagsak sa lugar kung saan siya nakatayo. Nang unti-unting lumabo ang alikabok at usok, tumambad ang bakas ng labanan, ang kadilimang bumabalot sa itaas ay naglaho, at ang hangin ay amoy ozone ng nasunog ng kuryente. Isang napakalalim na bitak ang tumagos sa sahig ng arena, isang marka ng hindi matatawarang puwersa ng espada. Tahimik ang buong madla, natigilan sa sindik. Ang ating bida, nakatayo pa rin sa gitna, ay nakaramdam ng matalim na kirot sa kanyang kanang mata. Agad niyang tinakpan ito ng kamay, napasigaw sa sakit habang nararamdaman ang bigat ng kapangyarihang ginamit niya. Ngumigiling ang kanyang mga ngipin habang tinitiis ang hapdi na parang gustong lumunin siya. Butil-butil ang pawis sa kanyang mukha habang iniisip, ang sakit sa matang ito, dahil sa paggamit ko ng demon ay hanggang sa sukdulan. Ngunit wala siyang oras para magpahinga, malayo pa sa pagtatapos ang laban. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Tumama ang tiyagmo ng direkta, pero kailangan kong tapusin ito. Bigla, mula sa kumukulong ulap ng puting usok, isang anino ang lumitaw. Isang punyal ang bumaon sa hita ng ating bida, at agad na bumulwak ang dugo. Napatigil siya, gulat na gulat sa biglaang atake, halos hindi agad naramdaman ang sakit. Nayanig ang kanyang katawan, halos mawalan ng balanse. Pagkatapos, may malakas na yabag, isang figure ang tumalon paitaas. Si sila iyon, ang mukha niya'y nagliliyab sa ubod ng pagpatay, papalapit sa ating bida sa nakakasilaw na bilis. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa pagkabigla. Ika-6 na kapatid, sobrang bilis. Kumislap ang gintong mga mata ng ating bida, agad na naramdaman ang panganib. Nakakamatay ang atakeng ito. Ang punyal sa kamay ni sila ay ilang pulgada na lamang mula sa kanyang leeg. Agad siyang umiwas, at nagtilamsikan ang mga tipak ng bato sa sahig. Pareho silang gumalaw sa nakamamatay na ritmo, isa ang sumusugod, isa ang umiiwas, wala ni isa ang gustong umatras. Ngunit hindi sapat ang bilis ng ating bida. Tumama ang atake ni sila, tumagos sa kanya. Pareho silang natigilan, sandaling nakapirm. Ang punyal ay nakabaon sa kanyang dibdib, at mabilis na kumalat ang dugo sa kanyang kamisa. Ngunit tumanggi ang ating bida na sumuko. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, itinuhog niya ang espada sa kaliwang dibdib ni sila. Hinugot ni sila ang punyal, at sumunod dito ang isang hiblang dugo. Halos sabay, bumagsak siya sa lupa, wala nang malay, habang ang ating bida ay nanatiling nakatayo, halos walang galos. Napabuntong hininga siya ng ginhawa, hawak ang kaliwang dibdib kung saan siya tinamaan. Kung nagdalawang isip ako kahit isang segundo sa paggamit ng Black Knight, tiyak na tinamaan ang puso ko. Nayanig siya sa pag-iisip kung gaano siya kalapit sa pagkatalo. Ngunit ang tagumpay ay hindi dumating ng madali. Napakunot ang noo ng ating bida habang hinahawakan ang kanyang tagiliran, kumikirot sa sakit. Lumingon siya kay sila, ngayoy walang malay sa sahig ng arena, tinatasa ang sitwasyon. Nawalan siya ng malay sa mismong sandaling tinamaan ng siyagma. Kumilos ang katawan ko ng kusa dahil sa nakamamatay na aura na papalapit sa akin. Hindi niya maiwasang humanga sa kapangyarihan ng kanyang kalaban. Ang dugo ng ika-6 na kapatid, nakakatakot talaga. Lumingon siya sa dalawang alalay na nakatayo pa rin, tila nanigas sa pagkagulat. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Hindi niyo ba siya dadalhin? Mariin niyang tawag. Kung hahayaan niyong nakahandusay siya riyan, mamamatay siya dahil sa mga panloob na pinsala. Habang nagsasalita, ibinalik ng ating bida ang espada sa kaluban nito. Saka lamang natauhan ang dalawang alalay, tila ngayon lang napansin ang tungkulin nila. Yes, sir. Sagot nila sabay-sabay. Ngunit bakas pa rin ang pag-aatubili, tila natatakot lumapit hanggat hindi siya umaalis. Sa mabigat na buntong hininga, itinuro ng ating bida si sila, nakahandusay sa likuran nila.
Agad nilang naintindihan at mabilis na tumakbo palapit upang buhatin siya.